Nawi sa bangungot ang masaya sanang bakasyon sa Taiwan ng isang batang Pilipino kasama ng kanyang pamilya. Pinaghahampas kasi at tinapaktapakan ng isang lalaki ang biktimang 2 taong gulang pa lamang. Nakatutok si JP Soriano. Excited ang pamilya Balagtas nang dumating sila sa Taiwan nitong April 25 para sana mamasyal at mag-enjoy kasama ang 2 taong gulang na anak na babae at iba pang kaanak. Pero ang kanilang bakasyon, nauwi sa trauma. Habang nasa pangunahing train station sa Taipei o Taipei Main Station, nang saglit daw na tumakbo ang kanyang 2 taong gulang na anak, isang lalaki ang biglang nanakit dito. To my surprise, biglang may dumaan na tao na binangga siya, tapos hinampas siya. Kahit tumakbo ako agad. Kaya lang, mabilis na mga pangyayari, hinapak-kapakan siya. So, nung nangyari yun, actually, I was frozen. Huminto rin ang lalaki at kalaunan nalaman sa ginawang investigasyon kung bakit inatake ang kanyang anak. Ginawa daw niya yun sa daughter ko kasi daw, nainis yata daw siya na tumatakbo siya. Agad naman daw dumating ang tulong, pati na ang ambulansya. Agad ding naaresto ang lalaki base rin sa mga news reports ng local media sa Taiwan. Sa loob ng ambulansya, maririnig ang iyak ng musmus na nagtamo na pala ng mga galos, pasa at concussions dahil sa paghampas at pag-apak ng lalaking pinaghihinala ang isang local resident sa Taiwan. Nagpaabot din ng paumanhin ng Taiwan tourism officials at nagbigay ng financial assistance na katumbas ng ipinambayad nila sa ospital at ilang tourism assistance sa pamilya. Dumulog din daw sa MECO o Manila Economic and Cultural Office ang magulang ng mga biktima. Pero ayon kay Veronica, hindi raw siya nakakuha ng malinaw na sagot at commitment na talagang maitutuloy ang kaso sa lalaking nanakit sa kanilang anak, pati na rin ang danyos na nais nilang makuha. What I need for the MECO is pre-legal aid assistance for the entire case, to sue the assailant for moral damages, for us to be able to be compensated for the moral damages, for the suffering and the trauma that we are scarred for life as a family. And of course, to make sure that the man will be prosecuted. Ipinarating ng GMA News sa MECO at Taipei Economic Cultural Office ang mga pahayag ng magulang ng biktima ng pag-atake sa Taiwan, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Noong 2025, umabot sa mahigit 630,000 na Pilipino ang bumisita sa Taiwan ayon sa datos ng TECO. Record high ito at ayon noon sa Taiwan, inaasahang mas darami pa ito, lalo't na nanatiling visa-free ang Taiwan para sa mga Pilipino. JP Soriano, nakatutok 24 oras.